Sino ang mag-akala na sa gitna ng matinding tag-init, kung kailan ang lupa ay nagmimistulang semento sa tigas at ang alikabok ay pumupuwing sa bawat ihip ng hangin, ay usbong ang isang himala. Dati, ang aming bukirin dito sa Nueva Ecija ay parang isang sementeryo tuwing sasapit ang buwan ng Marso hanggang Mayo. Walang buhay. Walang kulay luntyan. Tanging ang nakakasilaw na sikat ng araw at ang init na tumatagos sa balat ang naghahari. Pero ngayon, tumingin ka sa labas. Ang dating tigang na lupa ay ngayoy kulay ginto at berde, hitik sa ani na nagbigay sa amin ng hindi lang pagkain, kundi dignidad. Ang kita ng mga magsasaka rito ay tumaas ng 150%. Hindi ito magic. Ito ay bunga ng isang pagkakaibigan na tumawid pa mula sa karagatang Pasipiko. Ako si Mang Ben. Dito ako ipinanganak, dito ako lumaki, at dito ko rin balak tumanda sa gitna ng malalawak na palayan ng gitnang Luzon. Ang pamilya namin ay henerasyon ng nagsasaka. Ang aming buhay ay umiikot sa siklo ng palay. Kapag tag-ulan, masaya kami, puno ang sapa, berde ang bukid, at may pag-asa sa hapagkainan. Ang palay ang aming buhay. Ito ang aming almusal, tanghalian, at hapunan. Ito ang pambayad sa kuryente, pambili ng gamot, at pangmatrikula ng mga anak. Ngunit may isang malaking kalaban ang aming pamumuhay, ang panahon. Sa Pilipinas, dalawa lang ang mukha ng langit, ang tag-ulan at ang tag-init. Mula Hunyo hanggang Nobyembre, binibiyayaan kami ng ulan. Nakakapagtanim kami. Pero pagdating ng Disyembre hanggang Mayo, iyan ang kalbaryo. 6 na buwan na halos walang patak ng ulan. Ang tawag namin dito ay dead season. Ang lupa ay natutuyo, nagbibitak-bitak na parang balat ng matandang sawa. Sa loob ng 6 na buwang iyon, kami ay tambay. Walang magawa kundi maghintay. Ang iba kong mga kapitbahay, napipilitang lumuwas ng Maynila para maging construction worker o mag-tricycle driver para lang may maiuwi. Nakakadurog ng puso. Nakatunganga ka sa iyong lupain, pero wala kang magawa dahil walang tubig. Ang mas masakit, nagbago na ang klima. Dati, predictable ang ulan. Ngayon, dahil sa climate change, minsan ay sobrang lakas ng bagyo na inaanod ang aming mga pananim bago pa ma-harvest. Noong nakaraang taon, ganoon ang nangyari. Unang bahagi ng taon, El Nino, sobrang init, hindi makapagpunla. Noong nagkaulan naman, bumuhos ang bagyo at nalunod ang mga palay. Nawala ang 30% ng aming inaasahang kita. Lubog kami sa utang. Ang 5 tandang bawas 6, pautang na may mataas na interes, ang nagiging takbuhan. Ang panganay kong si Ali, na dapat ay magkokolehiyo na sa kabanatuan, ay mukhang titigil muna. Si Nen naman, ang bunso, ay nagtitiis sa lumang uniforme. Gabi-gabi, habang nakaupo ako sa papag sa labas ng aming munting bahay, tinitignan ko ang langit. Panginoon, ganito na lang ba kami? Kailangan ko na bang ibenta ang lupa at makipagsiksikan sa Maynila? Ang takot na yon ay parang anino na laging nakasunod sa akin. Kabanata 2, ang tinig sa radyo. Isang hapon, habang nagpapahinga ako sa ilalim ng puno ng mangga at nakikinig sa aking lumang radyong debaterya, may narinig akong kakaiba. Hindi ito ang karaniwang drama sa hapon o balita tungkol sa politika. Isa itong programa tungkol sa agrikultura. Tinalakay nila ang bansang Japan. Sa totoo lang, ang alam ko lang sa Japan ay ang mga anime na pinapanood ng mga apo ko, ang mga matitibay na sasakyan tulad ng Toyota, at ang kwento ng lolo ko noong panahon ng giyera. Pero sa radyo, iba ang kwento. Sinabi ng announcer na ang Japan daw, noong unang panahon, ay dumaan din sa hirap sa pagsasaka. Pero dahil sa teknolohiya at reforma sa lupa, naging maunlad sila. At ang pinakamagandang bahagi, tumutulong daw ang Japan sa mga bansa sa Asia at Africa. May tinatawag silang JICA, Japan International Cooperation Agency. Nagpapadala sila ng mga eksperto para magturo ng makabagong pagsasaka. Napabangon ako sa aking pagkakahiga. Posible kaya? Pupunta kaya sila dito sa probinsya namin? Napakalayo ng Japan. Mayaman sila, mahirap kami. Bakit naman sila mag-aabalang pumunta sa isang liblib na barangay sa Nueva Ecija para tulungan ang isang matandang magsasaka na tulad ko? Pero sa kabila ng pagdududa, may maliit na binhi ng pag-asa ang naitanim sa puso ko. Paano kung may paraan para magtanim kahit tag-init? Ilang buwan ang lumipas, ang balita sa radyo ay naging realidad. Dumating ang anunsyo sa aming barangay hall.
Ang JICA Philippines, katuwang ang Department of Agriculture, YEA, ay maglulunsad ng bagong proyekto. Ang tawag nila dito ay Sustainable Crop Rotation Project. Ang sabi ni Kapitan, naghahanap daw sila ng model farmer. Isang magsasaka na handang sumubok ng bago. Ang plano, magtatanim daw ng palay kapag tag-ulan at linga, sesame, kapag tag-init. Nagkatinginan kami ng mga kapitbahay ko sa kapilya. Linga. Sa gitna ng tag-init, tanong ni Parengkaryo na halatang hindi naniniwala. Mamamatay lang yan, Ben, walang tubig. Sayang lang ang pagod. Hati ang opinyon ng baryo. Ang iba ay natutuwa, ang iba ay nagdududa. Mga dayuhan yan, alam ba nila ang ugali ng lupa natin dito, bulong ng iba. Pero ako, naalala ko ang mukha ng anak kong si Ali. Ang pangarap niyang makatapos. Ang hirap ng buhay tuwing dead season. Umuwi ako at kinausap ko ang misis kong si Marta. Ma, ano sa tingin mo? Susubok ba tayo? Si Marta, habang nagtutupi ng damit, ay tumigil at tumingin sa akin. Ben, wala namang mawawala. Lubog na tayo sa hirap ngayon. Kung may pag-asa, sunggaban na natin. Kahit mabigo, at least sinubukan natin. Kaya nung gabing iyon, gamit ang garalgal na ballpen, pinunan ko ang application form, sinulat ko ang totoo, may 8 ektarya ako ng lupa. Walang kita kapag tag-init. Gusto kong mapag-aral ang mga anak ko. Sa tanong na, bakit mo gustong sumali? Sinulat ko, gusto kong magkaroon ng dangal ang pagsasaka namin. Gusto kong mag-iwan ng magandang kinabukasan sa susunod na henerasyon. Kabanata 3, ang mga bisita mula sa silangan. Hindi ko akalain na mapipili kami. Pero isang linggo matapos ang interview ng tagada, dumating si Kapitan sa bahay namin, humahangos. Mang Ben! Mang Ben! Kayo ang napili. Kayo ang magiging JICA pilot farm dito sa atin. Halos himatay nako sa tuwa. At ilang araw lang ang lumipas, dumating na ang araw na pinakahihintay ng lahat. 10:00 ng umaga nang pumasok ang 2 puting van sa aming barangay. Tumigil ang mundo ng mga tao. Nagsilabasan ang mga bata, tumigil ang mga naglalaro ng basketball sa kanto. Bumaba mula sa sasakyan ang 2 hapon. Hindi sila mukhang turista. Mukha silang mga seryosong tao, pero may dalang ngiti. Ipinakilala sila ng taga-JICA. Si Ear Inoue, isang eksperto sa plant breeding o pagpapaganda ng binhi. At si Ear Nakamura, isang dalubhasa sa lupa at cultivation techniques. Lumapit sila sa akin. Inasahan ko na magiging istrikto sila o matapobre, gaya ng ibang banyaga na nakikita ko sa pero nagkamali ako. Yumuko sila, yung tinatawag nilang ojigi, bago nakipagkamay. Magandang umaga po, sabi ni Inoue sa wikang Ingles na may puntong Hapon, pero ramdam ang sinseridad. Ako si Inoue. Ikinagagalak kitang makilala, Ben. Ako naman si Nakamura, sabi nung isa, na agad lumuhod at kumuha ng kapirasong lupa sa paanan ko. Hinimas-himas niya ito, inamoy at tumango. Magandang lupa. Very good soil. Sa sandaling iyon, gumaan ang loob ko. Hindi sila narito para mag-utos. Narito sila para magtrabaho. Nakita ko sa mga mata ni Nakamura ang respeto sa lupa, ang parehong respeto na nararamdaman ko. Tanghali na nang magsalo-salo kami. Naghain si Marta ng simpleng tinolang manok at inihaw na liempo. Kinabahan ako baka hindi nila magustuhan ang pagkain Pinoy. Pero aba, nagkamay pa si Nakamura. Oishe! Masarap, sabi niya habang kumakain. Doon nagsimula ang pagpapaliwanag nila sa plano. Ben, sabi ni Inoue. Ang problema niyo ay tubig tuwing tag-init, tama? Ang solusyon ay hindi pilitin ang palay, kundi magtanim ng crop na kayang mabuhay kahit uhaw. Linga, tanong ko. Yes, sesame, sagot ni Nakamura. Ang linga ay matibay sa drought. At ang maganda, ang ugat ng linga ay nagpapalambot ng lupa para sa susunod na taniman ng palay. Symbiosis. Nagtutulungan sila. Tunay po ba yan, Dos? Tanong ni Marta. Kikita ba kami dyan? Tumango si Inoue. Malaki ang demand sa linga sa buong mundo. At dahil off-season nyo ito itatanim, may dagdag kayong kita habang nagpapahinga ang lupa sa palay. Ang pamilya ko ay namangha. Parang binuksan nila ang pinto sa isang bagong mundo. Ang akala naming sumpa ng tag-init, pwede palang maging oportunidad.
Kabanata 4, ang siyensya sa bukid. Kinabukasan, nagsimula ang trabaho. At doon ko nakita ang kaibahan ng gawang hapon. Grabe ang attention to detail. Dati, tansa-tansa lang ako sa pagtatanim. Pwede na yan ang madalas kong linya. Pero sina Air Ino at Ian Nakamura. Hindi pwede ang pwede na. Naglabas sila ng mga gadgets. Sinukat ang level ng lupa, ang moisture content, ang temperatura. Bensan, tawag sa akin ni Ian Nakamura. Kailangan nating sukatin ang lalim ng pagtatanim. Precision is key. Naglatag si Air Ino ng 12 klase ng binhi. 7 galing Japan, 5 galing sa lokal na variety dito sa Pilipinas. Magkakaroon tayo ng contest, ngiti ni Air Ino. Tignan natin kung sinong binhi ang mananalo sa lupang ito. Tinawag nila itong Farmer Participatory Research. Kasali ako. Hindi ako tagapanood lang. Ako ang naglista ng data. Ako ang sumukat ng taas ng halaman. Araw-araw, bitbit ko ang notebook at ballpen, sinusulat ko kung kailan tumubo ang usbong, kung kailan namulaklak. Nakita ng mga kapitbahay ko ang ginagawa namin. Hala, si Pering Ben, naging scientist na, kantsaw nila sa tindahan ni Aling Nena. Pero nakita ko rin na naiinggit sila. Gusto rin nilang matuto. Isang buwan ang lumipas, kitang-kita ang resulta. May mga binhi na namatay sa init. May mga binhi na lampayatot. Pero may isang variety, ang Japan Line 3, na matikas. Berde ang dahon, mataba ang puno, at matibay kahit bihira naming diligan. Ito na, sabi ni Ino habang tinuturo ang Line 3. Ito ang kampiyon. Dahil sa tagumpay ng eksperimento sa lupa ko, napagkasunduan namin na bigyan ito ng pangalan. Dahil Jika at Pilipinas ang nagtulungan, at sa farm ni Ben ito nangyari, sabi ni Ian Nakamura. Tawagin nating GCAF-1. Naluha ako. Isipin mo, may binhi na ipinangalan sa partnership na nangyari sa lupa ko. Ang GCAF-1 ay espesyal. Matibay sa init, hindi madaling malaglag ang buto, shatter-resistant, at mabilis anihin. Kabanata 5, ang pagsubok ng tag-init. Dumating ang tunay na hamon. Ang malawakang pagtatanim sa dry season. Ito na. Wala nang ulan. Ang langit ay asul na asul at ang araw ay parang apoy. Ito ang panahon na karaniwang nakaupo lang ako at nagpapaypay. Pero ngayon, abala ang buong pamilya ko. Tinuruan kami ni Ian Nakamura ng teknik na tinatawag na mulching. Gamit ang mga dayami mula sa nakaraang anihan ng palay, tinatakpan namin ang lupa sa paligid ng linga. Para saan po ito? Tanong ng anak kong si Ali. Para hindi ma-evaporate ang tubig sa lupa, paliwanag ni Ian Nakamura. Yung dayami parang kumot. Pinapanatili niyang basa ang lupa kahit mainit sa ibabaw. Ang galing! Bakit hindi namin ito naisip noon? Nagtanim kami. 30 centimeters ang agwat ng bawat linya. 1 centimeter ang lalim ng buto. Masyadong mababaw, kakainin ng ibon. Masyadong malalim, hindi tutubo. Kinabahan ako noong unang linggo. Paano kung hindi tumubo? Paano kung pagtawanan ako ng buong barangay? Pero pagkalipas ng 7 araw, may mga maliliit na berdeng tuldok na lumabas sa lupa. Tignan mo, sigaw ko kay Marta. Buhay! Buhay ang linya! Lumaki sila ng lumaki. Kahit walang ulan, buhay na buhay sila dahil sa teknik ng mga Hapon at sa tibay ng GCAF-1. Namulaklak sila ng puti at lila, isang napakagandang tanawin sa gitna ng tuyot na probinsya. Ang mga bubuyog ay nagliliparan. Ang amoy ng bukid ay naging matamis. Ang mga kapitbahay ko na nagdududa noon, araw-araw nang dumadaan para makiusyoso. Ben, paano mo ginawa yan? Paturo naman. Kabanata 6, ang ginintuang ani. Ilang buwan pa ang lumipas at ang mga bunga ng linga, pods, ay naging kulay brown. Senyales na ng anihan. Dumating ulit sina Air Ino at Ian Nakamura para sa Harvest Festival. Kinakabahan ako. Ito ang sandali ng katotohanan. Pumita si Ian Nakamura ng isang pod. Inalog niya ito. Kalasing-kalasing-kalasing. Tunog ng siksik na buto. Binuksan niya ito at bumuhos ang libu-libong maliliit na buto ng linga. Look at this quality, sabi niya, abot tenga ang ngiti. Puno ng langis. High grade. Sinimulan namin ang anihan.
Buong pamilya, kasama ang mga kapitbahay na nakibayanihan, ay nagtulong-tulong. Nang timbangin namin ang ani, halos malaglag ang pangako. 1.5 tons kada ektarya. Impossible, bulong ko. Ang karaniwang ani ng lokal na linga ay wala pang kalahati nito. 70% increase sa yield, report ni Air Inno habang nagkakalculate. At ang presyo nito sa merkado ngayon ay mataas. Nang ibenta namin ang ani sa mga trader na galing pa ng Maynila, na interesado dahil high quality daw, binilang namin ang kita sa mesa. Ben, nanginginig na sabi ni Marta. Ang kita natin sa linga. Halos kapareho na ng kita natin sa palay tuwing tag-ulan. Ibig sabihin, doble na ang kita namin sa isang taon. Dati, isang beses lang kami kumikita tuwing tag-ulan. Ngayon, may kita na rin sa tag-init. Wala nang dead season. Wala nang gutom. Nagpagawa si Marta ng sinangag na may sesame oil na galing mismo sa aming ani. Ang bango. Ang sarap. Iyon ang lasa ng tagumpay. Kabanata 7, ang daluyong ng pagbabago. Hindi nagtapos doon ang himala. Nang dumating ang susunod na tag-ulan para magtanim ulit ng palay, napansin ko ang lupa. Iba ang tekstura. Mas buhaghad. Mas malambot. Iyan ang epekto ng linga, paliwanag ni Eiji Nakamura. Ang mga ugat ng linga, binungkal nila ang lupa para sayo. At iniwan nila ang nutrients. Mas gaganda ang palay mo ngayon. At tama siya. Mas mabilis lumaki ang palay. Mas kaunti ang damo. Mas kaunti ang peste. At nang anihin namin ang palay, tumaas din ang ani nito ng 20%. Ito ang tinatawag nilang e-synergy. Ang palay at linga ay magkaibigan. 3 taon na ang nakalipas mula noon. Ang buhay namin ay nagbago ng lubusan. Si Ali. Nasa kolehiyo na, kumukuha ng agriculture. Pa, gusto kong maging gaya ni Eiji Inno. Gusto kong tulungan ang mga magsasaka gamit ang siyensya, sabi niya. Napaiyak ako noon. Nakabili na rin kami ng bagong kuliglig, hand tractor, at naipaayos ang bubong ng bahay. Si Marta, busy na ngayon sa pagtuturo sa mga kababaihan sa barangay kung paano gumawa ng sesame oil at sesame cookies para ibenta. Ang gobyerno ng Pilipinas, sa pamamagitan ng Department of Agriculture, ay ginawa ng opisyal na programa ang proyektong ito. Ang GCAF isa ay kinikilala na bilang e-national variety. Epilogo, pasasalamat. Isang hapon, may seremonya sa munisipyo. Pinarangalan ako bilang outstanding farmer. Pero nang ibigay sa akin ang mikropono, hinanap ko sa audience sina Eiji Inno at Eiji Nakamura. Wala po akong nagawang mag-isa, sabi ko, garalgal ang boses. Noon, akala ko ang tag-init ay sumpa. Akala ko habang buhay na kaming maghihirap. Pero dumating ang mga kaibigan natin mula sa Japan. Hindi nila kami binigyan lang ng pera. Binigyan nila kami ng karunungan. Tinuruan nila kaming makipagkaibigan sa lupa. Yumuko ako sa kanila, isang ojigi. At nakita ko silang yumuko rin pabalik, may luha sa kanilang mga mata. Ngayon, kapag tumitingin ako sa aking bukirin tuwing Marso, hindi ko na nakikita ang bitak na lupa ng kawalan ng pag-asa. Nakikita ko ang ginto. Nakikita ko ang kinabukasan ng aking mga apo. At sa bawat butil ng linga na inaani namin, nandoon ang kwento ng dalawang bansa na nagtulungan para baguhin ang tadhana ng isang simpleng magsasaka sa Nueva Ecija. Salamat Japan. Salamat GCA. Mabuhay ang magsasakang Pilipino.